person. We are done on 246, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 258, and 259. You need to memorize again the article, ha? Tapos meron na kayong cheat code. Do not forget the normal thought process, ha? Again, you need to check first, less than 72 hours if the crime is infanticide. Secondly, pag wala ng 72 hours, you need to check sanguine or yung inyong parricide. Then third one, you need to check kung walang sanguine, walang 72, you need to check first yung qualifying. Then all of the killing, pag wala yung mga yun, will be homicide. Ganun lang, normal thought process lang. Now we are still talking about your crimes against person. Okay? We are still on crimes against person. Now, ang delikado rito, pag minention yung 250 nyo, but you don't need to memorize 250. Take a look first with your caudal, Article 250. Okay. You will see there the stages of the felony. Napaka-importante na alam nyo tong attempted at frustrated na mga killing. I will refer it muna to killings, ha? What is the reason? Ba't nagkaroon ng special article about stages of the killing? Importante kasi rito yung term yung intent to kill. Napaka-importante again ng intent to kill nyo. Once the crime of killing, everything yung mga lahat ng mga articles nyo dyan, pag nagkaroon na yan ng consummated, intent to kill is already presumed. Handaan nyo, ha? Presume na po. Prima facie evidence na merong intent to kill pag consummated na yung killing. Of course, meron sumasanggi rito pag nag-aaral kayo ng inyong justifying. Yun yung bumabasag doon, eh. Walang intent to kill kasi pag justifying, alam nyo naman yun, na wala yung criminal intent doon. Kaya yun yung binabasag lang doon, although consummated. Pero kung sa killing nyo lahat ng klase ng patayan, huwag lang tayo mag-justifying tsaka exempting. Yung intent to kill nyo, presume na basta pinatay yung tao. O hindi nyo na kailangan patunayan, pinipresume na. Nire-rebat lang yan kasi pag prima facie, pwede nyo rin po tawagin na ganito. Prima facie rin po tawag nyo pag pinipresume na yung bagay. Facie or fishy. Bahala kayo. Prima facie. Si Miriam kasi pronunciation niya fishy. Okay lang yan. Latin eh. Latin magagawa. Pag sinabi niyong prima facie, it could stand alone unless contradicted or rebutted cannot maintain its proposition. Ibig sabihin, rebuttable. Ano pwede pang rebat niyo pag yung intent to kill? Yung justifying nyo noong nakarang araw. Yun yung pang rebat nyo. Kaya presume lang siya. Pero pag pinatay talaga, automatic na meron ng intent to kill. Now, balik tayo rito sa attempted. Tsaka yun yung frustrated na killing. Pag attempted and frustrated, tandaan nyo to, kailangan natin patunayan yung intent to kill. Intent to kill must be proved. What's the main reason? Pag nawala kasing intent to kill, it may result to another crime. Pwede po maging mga physical injuries. Pwede rin maging illegal discharge of firearms nyo. Nagbabago pag hindi natin napatunayan yung krimen. Magda-downgrade yan. Pwede pumasok yung inyong illegal discharge of firearm. Ayan na, ha? Sinabi ko sa inyo pag nag-aaral kayo ng mga crime, dapat alam nyo yung thin hairline katulad ng ginawa natin sa person. Unahin nyo infanticide, parricide, qualifying for murder, then homicide. Ganito rin gagawin nyo. Kasi rito sa illegal discharge of firearm, tsaka inyong physical injury, mga physical injuries nyo, wala pong intent to kill kasi rito.
Kung naalala nyo, medyo in-introduce ko ito noong nakaraan, tinanong kasi ni Patawig ito eh. Dito natin didiscuss na mas toro. Walang intent to kill pag mga ganyan yung krimen nyo. Pero nasa person pa rin yan. Okay? So what we need to do first, we need to jump now to physical injuries kasi hindi nyo maintindihan din tong attempted frustrated kung hindi nyo rin alam yung mga physical injuries. Kapunta pa na tayo doon. Starting from 262. Let us discuss first yung inyong mga physical injuries. Makita niyo yung title niyan, di ba? Physical injuries. Nakita niyo? Everyone, tingin muna tayo doon bago natin balikan itong mga to. You need to master first physical injury. Kasi hindi nyo ma-master din yung attempted frustrated pag di nyo muna alam yung mga physical injuries. Inherent po kasi na pag naging attempted at frustrated yung killing, automatically meron talaga mga physical injuries. So, somehow, pero minsan sa attempted nyo kasi by reason of some cause, minsan or accident, hindi ito matama eh. Pero generally, may mga physical injury yan. Unahin muna natin itong mga physical injuries natin. Starting from Article 262. Nakakalito to, yung crime yung mutilation. Nandiyan na ba kayo? Browse muna tayo para makita nyo. Ano yung 262 nyo, everyone? Okay, what is 263? Okay, what is 264? Ha? 263. Serious. 264? Oh, yan. Hindi nyo lang kilala yan, pero physical injury yan. Internal nga lang. Mamaya, explain ko muna. 265? Serious din. Last one, 266. Dalawa po yung nakasulat dyan. Huwag lang tayo mag-i-slide. Meron din pong crime dyan na maltreatment. Makikita ba muna? Ito yung makikita natin na para mga external injury. Like we have in mutilation, then talong kayo ng 263. What's 263? Serious na physical injury. Then lundag muna tayong 265. Less serious. Tsaka yung last one natin, 266. Slide. Pero dalawa po yan na physical injury. Hindi lang po slide physical injury. But also meron pa kayo dyang maltreatment. Tingnan nyo muna, everyone. Okay. So may discard rito, nakakalito kasi tuloy yung kakat nyo. I-discard nyo muna. What you need to master yung physical injuries. Yan po lang ang kailangan nyo. Malayo yung mitigation. Malayo yung support nyo. Yung administering injury substance. Kasi mas physical injury, mas also kung ano. Punta muna natin kasi yung kakaiba muna, tingnan muna natin. Yung crime muna tayo ng mutilation. So in fact, itong mga ito magkakapatid to eh. Nasa isang box lang sila, madaling intindi niya, tatlo na yan. Punta muna po tayo ng crime ng mutilation. Everyone, nandiyan ba muna? Alam ko, nag-aaral na kayo sa Korad, may mga barbaric punishment tayo, like putulin yung mga kamay, mga paa. That's mutilation in general term. Pero pag tinerm yung mutilation nyo, dito sa revised penal code nyo, pakiusap, legal term ng mutilation, we'll talk about this one. Or the organ of reproductions. Nakita nyo ba muna? Depriving him to reproduce. Everyone, tingnan muna yung 262, huwag kayo tumingin sa akin. Ay, sa kudal nyo. Kita ba muna? Everyone, tingin muna doon. Now, in the crime of pure mutilation,
it will state there na dapat organs of reproduction. Kita ba muna? Siyempre, patingin mo na ng kuda niya. Hello? Yes, afternoon. Ano yan? Ano yan? Sige. Dali lang iyan ako. Nasa lecture ako eh. Dali sabihan ko ha. Ay, hindi. Sa may second, pakitanong na lang yung kampo. Sige. Punta mo na ng Article 262 nyo. Everyone, punta mo na. Maring Sol, pakibasa nga. Punta na distract ako. Sabi ko na, huwag nyo nang babasahin yung penalty pag nagbubukto kayo, pakiusap, ha? Punta, ang dami niyan, hanggang 365, babasahin nyo pa yan. Yun doon na kagad sa acts committed. Yan. Ayan. So, referring to sex organs nyo or organ of reproduction. O, para tayong elementary. Nakakita na ba kayo nito? Organ of reproduction, kids. Ayan yung may bulaklak, tsaka yung may Utangin na, common sense na yan, malalaki na kayo. Balutad, pakita mo yung organ of reproduction. Ano yung organ of reproduction, Balutad? Dali. Kasama ba yung dede? Tayo, dali. Sumagot ka. Kasama ba yung dede? Paano pag kinagat mo yung utong? Will that be mutilation? Tangina, nagre-reproduce ba yung dede? Common sense, ano lang to. Tsaka girls, walang puputulin sa inyo. Sa amin lang lalaki to kung common sense. Ito lang Tsaka yung kinakapon. Best spelling ng testis nyo ay double E. Ganyan. Ganito. Test. Ayan lang. Katulad si kilo nyo, ayan, tinanggalan ng bayag. Mutilation nyo. Katao siya, ha? Ayan. Dine-prive mo, putang ina, kinuha mo yung karapatan niya mag-reproduce. Mutilation yung crime na yun. Madalas din yung mga girls, pag galit na galit yung mga yan, may kabit ka, puputulan ka ng titi niyan. Yun yung penis nyo. So somehow, nalilito yung mga bata rito, nagiging term is parang binabaog. Impotent. Parang ganito, magiging baog ka talaga. Impotent. At makikita nyo rin itong term na impotent doon sa serious physical injury. Ingat kayo, tinitin na hairline ko agad. Gusto nyo makita, ha? Punta mo na kayo 263. 263, everyone. Sol, pakibasa yung 263. Hello? Nandiyan na kayo? Sandali lang, ha? Sandali lang palabasin ko. Si Ma'am Rabs na. Patawag ka manalo. Sandali na pa, may lalabas. Impotent. Everyone, Marisol, pakibasa mo lang. Everyone, tumingin kayo, delikado to, may thin hairline. Any person who shall cause this or assert another shall be guilty of a crime or physical injury and shall suffer. If in consequence of the physical injury inflicted, the injured person shall become insane. Oops, imbecile or? Nakita nyo rin yung word dito na impotent. Kailangan nyo kagad i-distinguish to para hindi kayo kagad malito. Baka kasi ang isipin nyo kagad, may nakita kayong word na impotency. Nabaog ba? Naging infertile. Baka ang isipin nyo kasi kagad is serious or mutilation. Now, everyone, listen very carefully. Sa mutilation nyo, talagang niluloop off. The word is looping. Diba? Nagano kayo, nag-edit kayo ng video? Alam niyo yung may cut-cut nyo. Diba, the word is cut-cut. Niluloop yung video, ibig sabihin kina-cut-cut. Ibig sabihin, dapat talaga rito, sa mutilation nyo, may putulin. O girls, walang puputulin sa inyo. Sa amin lang yung penis namin, tsaka yung testis namin. Yun lang yung pwedeng maputol sa amin. Pagka ganun yung ginawa, intentionally looping or mutilating yung organs of reproduction katulad sa amin, the crime will be mutilation. Dito kasi maraming way
For example, si Solesa, sinipa yung bayag ni Alejo. Hindi nga natanggal, nabaog naman si Alejo. Anong crime ang makukumit? Yun, serious physical injury na. Nagigets nyo muna. May mga chances na yung mga babae, wala namang pinuputol dyan eh. Paano pag sinaksak mo rito yan sa may bandang matres? Masisira yung fallopian tube niyan eh. O, importante pag mga anak kayo, inaalagaan yung fallopian tube. Kasi aakyat dyan yung egg cell pag na-fertile eh. Tapos bababa ulit yun pag nade-develop na. Pag wala kayong fallopian tube, ay wala, hindi ka manganganak. Kaya dalawa yan. Pag nasira mo isa, pwede pa yung isa eh. Gagana pa yan. Ayun yung nilalak. Pag ayun yung mga anak. May mga ganyang proseso eh. Sinasara yung fallopian tube. Para hindi mabuntis yung babae. Alam niyo yung gano'n? Nilalagyan ng gate. Na parang ano ba eh? IUD ba? Ano? Iodine? Pero may gate yun. Intra-chuchu. Intra-uterine. Ewan ko, basta may ganun yun. Search nyo na lang. Pero ito, sa mahirap sa babae, wala kasing external na puputulin talaga, walang ilulup. O ano common ito again sa mga lalaki lang. Nakuha nyo mo na mutilation. Ngayon, thin hairline niya is serious physical injury. Although nagiging impotent talaga sa mutilation, pero intentionally looping off, kinakat talaga yung sexual organ. Sa lalaki lang to. Again, voluntad, pag kinagat yung utong, what is a crime committed? Are you sure? Serious? Oo. Pag nawala yung mga limb, yung mga part ng katawan ng tao, that will be serious physical injury only. Hindi naman organs for reproduction yun eh. Mammary gland lang yan. May mammary gland ka ba? May mammary gland ka ba? Oo, meron. Tatawa-tawa kayo, kaya tatanga-tanga. Originally tayo mga lalaki, we're being born women. Tinutubo lang yung natin. Yung clitoris nyo hindi nagiging penis namin eh. Tumubo. But originally, ba't kayo may dede? Ba't kayo may mammary gland? Originally, we were women. Born women. Pero ano yan? Later on, nade-develop at to the age of 4 months. Tubo na yung genitals eh. Kasabay yung fingerprint, tsaka yung mga lanugo hair. Yung baby hairs. Anyways, medical legal dun dapat aralin. Balik tayo dito. Now, makikita nyo agad may thin hairline. Ganun pala yung mutilation. Looping of a sexual organ na pwede na sa lalaki talaga yung penis tsaka yung testes. Sa babae, wala eh. However, if the person became impotent talaga, without looping of the mutilation, kung nabaog lang talaga yung tao, magiging serious physical injury. Nagigets nyo muna. Malayo naman talaga sila kung titingnan nyo. Ngayon, nakakalito rito is of course, punta tayo doon sa serious physical injuries nyo. Yun yung kailangan yung i-master. Dali lang, tanongin ko muna kayo bago tayo pumunta dyan. How about yung mga ginagawa ng doktor? Like we have castrations. Sa babae, ligation. Yung nilalagit kayo. Diba nababaog na rin? Infertile na yan. Wala nang hindi ka na pwedeng manganak. Lalo sa babae, di ba may ligate kayo tinatawag? Sa lalaki, castration. Ano pa ba? Vasectomy, like those term. Pwede nyo ba kasuhan yung doktor nun? Serious, that's good faith, ha? Good faith yun. Sinadya yun eh. Pwedeng gawin yun, pero wala kaso na ang mutilation. Paano pag gano'n ginawa ng doktor nun? Niligate ka, wala kang kalam-alam. Anong crime? Mutilation or serious physical injury? Serious lang. Naging impotent ka lang. Hindi niya naman niloop eh. Nakuha niya? Nagigits na ba? Oo, kahit hindi. Yes, sir. Balik tayo rito. Yung serious physical injury nyo, ang pinaka-delikado talaga rito. Serious physical injury. Ang daming pwedeng maging resulta ng serious physical injury. Ang common lang alam ng mga bata is laging ganito. Mali pa nga yung 30 days eh. Sinabi ng batas dapat more than 30 days. Mali pa itong term na to. Dapat 31 and so forth. Ayun yung commonly alam na mga crime. Pag nag-exactly 30 yun, dito na kayo niyan. 30 to 10 to, ito yung mga madalas alam ng mga crime. O yung slight physical injury naman, alam nila, dapat less than 10. Hindi pwede exactly 10 kasi 10 less serious na yun. Dapat dito 9. Pababa. 1 to 9 days. Yun yung pwede dyan.
Ayun yung common alam ng crime, hindi nila alam ang daming pwede maging serious physical injuries. Punta muna tayo ng Codal everyone para makita nyo lahat ng word na tinuturing na serious physical injuries. Everyone, nandiyan na? 263? Punta mo na doon, 263. Nandiyan na? Everyone, tingin mo na, Solesa. Lista natin lahat ng pwede maging serious. Ngayon, pinag-usapan nyo dyan, ha? Maring Sol. If the consequence of physical injury is inflicted, the injured person shall become insane. Ups. Sama na natin doon dalawa. Insane or imbecile. Impotent. Okay, nabaog. Or blind. Okay, nabulag. What else? Okay na po. Paragraph 2. If in the consequence of the physical injury inflicted, the person injured shall have lost the use of speech, Sige pa, diretso lang. or the power to hear, or to smell, or shall have lost an eye, Sige pa. a hand, a foot, Ups, dali lang. Kanda muna tayo doon. Doon sa muna sa eye, nawala yung mata. Ganito na lang po para ma-sum up nyo. Kasi binanggit din doon, naging blind. Kasi ito loss of eye, parang pares lang naman eh. Ganito na lang, loss of senses. Alam niyo naman yung 5 senses nyo, no? Diba? Very elementary. Tatanungin natin si Dinyoso. Ano ba yung mga senses natin? Dali, tayo. Sense of hearing. Pa naman niya, basic na yan. Hearing. Sense of sight. Sense of smell. Touch. Common sense. Ano ba? Ano ba? 5 lang yan, pero alam nyo, pag ni-research nyo, there are 27 senses daw. Kaso nga lang pang elementary, pero okay lang yan. Ayun yung alam ng mga tao eh. Anyways, palitan nyo na yung term, ha? Huwag na pang-baby na yan eh. Dapat na kayo, professional. Pag nag-human behavior kayo, you will not term it anymore sense of sight. Wala nang ganon. Ano pag sense of sight? Auditory. Auditory. Visual, sorry. Visual. Pagtenga, hearing, auditory. What else? Sense of smell. Ano to? Olfactory. Sense of taste, gustatory. Gustatory. Sense of touch, cutaneous. Ngayon nagamitin nyo, professional na kayo eh. Pang elementary na lang yan, sense of sight. Wala na ganyan. Visual, auditory na kayo ngayon. Olfactory, gustatory, cutaneous. Okay? Ganun din naman, diba? Kaya ano na lang, let us make it short na ganun. Common sense naman yan eh. Yung binanggit simula hanggang blind, everyone, kung maguguhitan niyo yung caudal nyo, lagyan nyo na lang senses. Hanggang doon sa loss of eye. Ganun din yan eh. Let us make it short, the senses. Pag nawala yung mga yan, panlasa mo, paningin mo, automatic na yan, serious physical injury na. Nakuha ba mo na? Next one. Maring Sol, doon ka na. Pagkatapos ng loss of an eye. a hand, Hand. Sige pa, diretso mo lang. a foot, an arm, or a leg, or shall have lost the use of any such member, Tingnan nyo, ganun din naman eh. Sige pa, diretso or mo lang. shall have become incapacitated for the work. Ups. Doon na tayo. Pwede nyo gamitin tong loss of limb. Pag sinabi nyo limb, body parts. Kaya pag nawala yung kamay mo, paa mo, ayan, naputol, wag nyo sabing mutilation ha. Kasi mutilation yung a crime for sexual organ. Pag dito, mga limb, part ng katawan ng tao.
Matanggal yung tenga. Ano kaya yun? Pag natanggal yung tenga, serious physical injury pa rin naman. Huwag na kayo, no? Pwedeng naman loss yung senses mo, pero nawala rin yung limb mo. Ganun din naman yun. Or, wag lang pong limb. Wala rin naman bearing pag nawala yung use. May paa ka nga, lumpo ka naman. Hindi wala rin bearing. Diyan nga yung paa mo, kompleto. Gulay ka naman. Hindi mo rin magamit. O, loss of use of the limb. Katabihan ha, limb or use. Ganun na yung agad term nyo. Limb or use. Ano nakuha? Wala rin bearing. May kamay ka nga, lumpo rin naman. That will be still serious physical injury. What else? Maring Or ano, Sol. shall have become incapacitated for the work in which he was therefore habitually engaged. Hindi na nakapagtrabaho. Hindi nakapagtrabaho pero may days din dito. Sige pa. If in consequence of the physical injury inflicted, the person injured shall have become deformed Ups. Sige, deform. or shall have lost any part of his body. Ganun din yung loss of limb. Huwag nyo na ano yun yan. Ito, dali lang. Doon muna tayo sa deformation. May ako idudugtong yung work ha. May days pa kasi dyan eh. Relax sa muna. Pag sinabi nyo deform, it must constitute physical ugliness. Physical ugliness. Dapat pumangit. Hindi pangit na ha. Hindi siya sabi niya, papangit lang. Paano pagpangit? Kunwari ganito. Sino ba pangit natin dito? Wala, lahat magaganda, gwapo, no? Ang dakas naman. Balik tayo si Alin na lang titirahin natin, no? Para ano, matira, oh. Si Alin, pangit. Hindi pa board passer, eh. Pag di ka board passer, pangit ka. Tsaka nagagwapo. O paano pag sinuntok ko si Alin? Lumuwa lahat ng mata niya. Pagkasuntok ko. Tumabingi yung panga niya. Kaso nga lang may plastic surgery. Inayos yung pagmumukha niya, naging kamukha niya. Sino bang gwapo ngayon? Sino bang idol niya ngayon? Alden? Bakla yun eh. Paminta yun. Malalasod kayo dun. Sino ba? Si Joshua. Tangina. Just imagine, bila. Joshua Torres. Garcia. Gumawa po. Will the crime be still serious physical injury? Gumawa po bigla eh. The answer is still yes, ha? Walang sinabi rito by reason of plastic surgery, mas gumawa po, ha? As long as there is physical ugliness. Ano ba yung mga nangyayari pag physical ugliness niya? Yung tumabingi yung panga, yung ilong gumanon, yung mata nalaglag dito. Yung papangit talagang tao. Hindi na, lahat naman may kanya-kanyang kagandahan niya. Agwapuhan. Bumawi, no? Ano pa? Ito, the old ruling to. Ingat kayo, ha? Old ruling. Pag nawala dati po yung ngipin sa unahan, wari sinuntok ka, nagiging vampire. Alam mo yung vampire? Yung dito na naiwan, no? Dati po, serious physical injury na. Loss of frontal tooth. Dati po. Kaso nga lang, may bagong jurisprudence. I think it's 2021. Bago lang. Sabi ng Supreme Court nyo ngayon, hindi na siya serious physical injury. Instead, less serious na po ngayon, ha? Pero kung ako, isasuggest ko sa board exam nyo kasi luma pa, I will suggest na isagot nyo pa rin muna, serious physical injury. Mapapansin nyo naman yan pag sinabi niyang bago na. Kasi uso na ngayon yung dentures natin eh. Kaya wala na. Dati serious siya. Talagang magko-constitute ng physical ugliness. Pero pag dito dati, everyone makinig ha, pag dito pa sa mga bagang na wala yung ngipin, hindi siya serious. Less serious. Hindi to. Yung sa mga hindi kita, kasi pag frontal line yung kita, doon lang magiging serious dati. Pero ngayon, lahat ng loss of tooth now is less serious. Okay, gets mo na? Siyempre sa totoong buhay, nanghirap naman pag naging pulis kayo. Sinampan nyo pa rin kaso, serious. Di tutuko ka na naman tayo ng piskal, nakakaya na naman tayo.
Basta ngipin ngayon sa totoong buhay na less serious. For the sake of your board exam, you may still answer. Loss of frontal tooth is still serious physical injury. Clear mo na. Okay. Meron pa ba maring, song? Deformed. After deformed. Deformities or deformed. Or shall have lost any part of his body. Ganun din yung loss of limb. Okay lang yan. Shall have lost the use thereof, or shall have been ill or incapacitated for the performance of work in which he was habitual. Ayan. Ilang days? For a period of more than 90 days. More than 90 everyone. Ibig sabihin 91. And so forth tayo. Mawalan ng trabaho or nawalan ng trabaho ng 91 above. Serious na tayo. Loss of work or incapacitated. Hindi nakapagtrabaho for more than 90 days or 91. So forth. 91, 92. Nakuha ba mo na? The last one is Shall not cause the illness or incapacity for labor of the injured person for more than 30 days. ayan, 30 days. Ayun lang yung alam natin, putang ina na sa dulo pa. Tangin ng mga crypto, di kasi nagbabasa. Ang dami pa ng klaseng serious physical injury. Ang alam nyo lang talaga commonly, more than 30 days. Laging ganun lang. Hindi natin alam, marami pa ng klase ng physical injury. Ganito na lang, common sense lang naman eh. You can make it short eh. O yan, naging insane, naging imbecile. Kahit hindi naman malala yung injury ko, nabaliw. Ayan. Ano pa? Loss of senses. Kahit anong pambanggitin dyan, okay na yan. Ano pa? Loss of limb or the loss of use of limb. Ano pa? Kung sa work yung usapan, mawalan ng trabaho o di kaya incapacitated for more than 91 days. And deform or meron deformities. Huwag niyo kalimutan yung term ha. Pwede rito. Deformities. Okay? Or loss of frontal tooth. Deformities pa rin yan dati, serious pa rin ha. Ngayon kung mamamaster nyo na yan, hindi pumasok dyan, magiging less serious na talaga. May injury nga, hindi naman okay naman, gumagana naman yung kamay, hindi naman na loop, hindi naman na mutilate, gumagana naman, tapos hindi pumasok sa more than 31 days, okay lang. That will be less serious. Now, delikado po ito, kasi makikita nyo rito crime na to, so sa Article 267 nyo, kailangan ko na yung thin hairline kagad. Babanggitin niya, I think, on paragraph 3 of Article 267 nyo, pa-check ako. Check nyo muna, Article 267. Paragraph 3. Check ako. 3. Ayan, Maring Sol, papasa nga. If any serious physical injury shall have been inflicted upon the person See? or Iba na to. Pag doon na sa Article 267, yung qualifying circumstance na siya, ano na magiging crime? Serious illegal detention or kidnapping. Now, delikado rito, like the case ni seed na, gamitin ko seed, or the word is kidnapping po. Seed or kidnapping. Seed K na lang lagyan natin. Like the case ni Bong Navarro. Diba, kinasuhan niya sila Cedric Lee ng kidnapping or serious illegal detention. Alam niyo ba, nung unang kinaso dyan ni Bong Navarro is using serious physical detention. Naalala niyo yung naging Kung Fu Panda siya nun? Yung tapos hindi siya nakapasok sa Showtime. Ay, nagkaroon ng black eye. Basag-basag yung mukha. Ang problema doon, alam niyo anong nangyari? Dinala sa St. Luke's eh. Pinakamagandang hospital yun ngayon sa Pilipinas. Pinaka-international nyo. Yan, St. Luke's. Mahal doon pag na-admit ka, para isang araw doon, 150K. Takin na, nilagdat ka lang nun ha. 150K. Takin na. Kakain ka ng pera pag doon ka nilagay. Gumaling ka agad si Bong nyo eh. Hindi umabot ng more than 30 days. Ano mo na yung kaso? Dinowngrade, naging illegal detention lang. Pero ginamit nila, iba pa. Inamid ulit nila yung complaint information nila. Ginamit nila kasi nagpanggap sila Cedric Lee na NBI. Ay, makikita niyo dyan. Simulation. Paragraph 1. Diba? By simulating Marisol. Paragraph 1 ng 267. Paragraph 2 ba? Ito pala, sorry. if it shall have been committed simulating public. Kasi ginopya nila kapangyarihan ng NBI. Kaya naging serious pa rin naman. Tingnan nyo muna, ingat.
Yung Article 267 nyo, qualifying siya pag dito na, hindi nyo na pwedeng i-separate. Iko-qualify na lang natin yung crime into serious illegal detention instead of only illegal detention. Magiging serious qualifying na siya doon. Okay? Ano pa? Ito pa po delikado. If you will take a look with Article 235, may thin hairline din siya doon. Tingin mo na. Dali, para makita nyo kagad. Kailangan natin gawin yan. Maltreatment of prisoners. Automatic talaga dyan may mga physical injuries pero separated po. Iiwalay, hindi absorbed. Meron na maltreatment of prisoner, meron pa mga physical injuries. Nakuha nyo mo na? Clear mo na. Yung maltreatment nyo, separated na siya. Plus na doon, maltreatment of prisoners to. Plus, ayan, magkakaroon siya ng anong klase physical injury magiging result. Ingatan, ayun yung mga makikita nyo doon. Saan pa makikita yung physical injury? Sa Article 247 natin kanina. Diba? Shall inflict physical injury, hindi lang naman death yun, nalala ba? Kaso nga lang pag 247 is already exempted. Basta 247, kahit doon sa daughter or di kaya doon sa spouses or any other person na nakot niya having sexual intercourse. May physical injury rin doon, pero exempted na. Clear mo na everyone. Okay na? Balik tayo rito. So malawak yung ano nyo, physical injury. Sinuntok mo sa ulo, gumaling nga kaagad, nagkaroon ng black eye. Kasi ang black eye nyo, gagaling kaagad yan eh. Nagkaroon na kayo medical legal, di ba? Nag-fade yan within 7 to 9 days. Nag-yellowish na yun, ibig sabihin wala na yung black eye. Black eye nyo, yung mga contusion and hematoma like bukol, gumagaling lang talaga within a week. Kaya dito lang talaga yan. Yung mga ganyan nakikita nyo, yung contusions, hematoma. Yung mga commonly gumagaling kagad yan eh, within ano. Pero kung sinuntok mo naman sa ulo, nabaliw, nag-iisip bata bigla, kahit ganun yung resulta, the crime will be still serious physical injury. Sinaksak mo, sakto yung saksak mo, tumama sa matres ng babae, o nabaog, nawala isang fallopian tube. The crime is still, kahit less than 30 days, the crime will be still serious physical injury. Nagkos ng impotency. O yung 31 days nyo na above nyo na yan, huwag nyo kagad ipapattern na ganon. Maraming pwedeng maging serious physical injury. Nawala yung mga senses. O nabulag. Hindi kaya lumabo yung mata, ganon din naman yun. Magiging serious pa rin yun. Sinuntok mo sa ilong, hindi na gumagana yung ilong. No, pinutol mo yung dila, loss of limb, pero nawala rin yung taste. Serious pa rin naman yun. No, sinuntok mo rito sa tenga, nabingi. Ay, serious physical injury pa rin yun. No. Loss of limb, hindi lang yung limb, pati yung use. Ha? Hindi lang nawala yung mga kamay, yung mga paa. Kahit nandyan yung kamay at paa, hindi rin naman magamit na lumpo. Serious pa rin yun. Yung deformities nyo, ingatan nyo. Ha? Kailangan nag-result ng physical ugliness. Yung frontal tooth, sa board exam, pwede pa isagot yung serious. Pero sa totoong buhay, less serious na lang. So pag hindi pumasok dyan, magle-less serious na tayo. Also the same with work. Pag nagkaroon ng incapacitated for work of 1 to 90 days, that will be still less serious. Ito yung medical treatment to. Dapat ang medical treatment niya 10 to 30 days lang. Kuha nyo. Anong kailangan nyo muna masterin talaga? Yung serious physical injury. Pag di pumasok sa serious, di less serious na yun. Marisol, pa-check nga muna ako. Less serious. Any person who shall inflict upon another physical injury not described by preceding article. Diba sinabi naman not describe sa serious, di less serious talaga yun. Batas sa'yo mismo nagsasabi. Sige. But which shall incapacitate the offended party for labor for 10 days or more, or shall require medical attendance for the same period, shall be guilty of serious physical, unless serious physical injury.
Okay na? O, yun lang. O. Tingnan nyo yung pattern. O, 10 to 30 days na medical attention, tsaka 10 to 90 pala, sorry. 10 to 90 days incapacitation for work. Hindi na pwedeng 91 kasi magiging serious na. Clear tayo. Hindi nakapagtrabaho ng 10 to 90 days. Siyempre, pag bumaba na lahat ng 10 yan, 1 to 9 days na lahat, kahit medical attention pa yan or work, the crime will be only slight physical injury. Mas madali strike nyo, ito talaga may number na. Common dyan, contusion, hematoma, yan yung mga injury na yan. Ngayon, may mga instances na pag yung tao, sinaktan nyo, minsan walang result na injury talaga. For example, sinuntok nyo sa tiyan. Wala talagang pasa mangyayari dyan, malambot yan eh. Ano ikakaso nyo pag walang requirement na days na medical attention? Ano ikakaso nyo? Maltreatment na lang. Eto, it does not require days of medication. No days requirement. Wala na requirement ng days. The crime will be maltreatment. So, i-relate natin doon sa inaral niyo sa CDI, mga medico-legal officer magsasabi nito. Bago kayo magkaso, pinapamedical nyo yan. Titingnan nyo ano yung biktima, ano yung sustain niyang injury. Pag sinabi ng medico-legal, there is only maltreatment, there is no sin, contusion, nor hematoma on the victim. Tapos lalagay niya yan, sasuggest niya yan that the crime should be only maltreatment. Pag mayroong mga black eye, may mga pasa, ayun. Tapos sabihin niya doon that it is curable within 7 to 9 days, mag-i-slight physical injury na kayo nun. Pag sinabi niya that it requires almost 2 weeks of medication, kaya magle-less serious na kayo. Pag sinabi niya may mga ganito sa serious nyo, yan, the victim became insane, became impotent, lost the use of senses, ayun na, doon na kayo magsiserious. Oo, tandaan nyo to everyone, lahat ng mga physical injury nyo, malalaman nyo lang to by medico-legal report. Dami na natin magsiside, hindi naman kayo. Kasi medico-legal officers yung magsasabi niyan. Hindi kayo mga polis. Ano kayo magaling? Hindi pwede. Kaya natin yung mga doktor dyan. Nakuha mo na. So ito yung mga klase na injury na kita-kita natin. Parang mga external ba? Panlabas na injury. Meron tayong mga injury na hindi nakikita, nasa loob. Mga internal natin na injuries. Like yung kinakaso doon sa may 263 nyo. 264, sorry. Punta mo na kay 264. Kakaiba to eh. Alejo, what's the title? Administering. Naalala niyo pa yung word niya sa drugs? Administration. Administering. Ibig sabihin, ini-introduce sa loob ng katawan ng tao. Internal siya, like yung mga physical injuries niya, mutilation, puro external injury makikita nyo dun. Dito na administering injurious substance is commonly internal. Di talaga natin makikita dun. Depending upon kung ano mangyayari doon sa tao. Kung pag-administer mo, pwede maging serious, pwede rin po maging less serious, or pwede rin po maging slight. Depending upon. Nakiwalay na to, pero gano'n pa rin yung categorization nun. Kung pinainom mo ng nabaliw, magiging serious pa rin yun. Example natin, balik na lang natin. Balik tayo doon kay Tendensya, tsaka kay Patawig, yung pinalaglag nila yung baby. Ano pinainom nila Patawig? Shock tong. Uminom si Tendensya ng shock tong. Yung pala si Tendensya, puta, hindi pala nagdadalang tao, delay lang. Nagdadalang tae. Will that be impossible crime? Sige, kubo-kuboy na natin. Tingnan natin. Wala palang fetus. Hindi nga nagdadalang tao, nagdadalang tae lang. Busog lang pala. O pinainom na shock tong, what will be the crime Patawig? Anong crime natin? Is that an impossible crime? The answer is no, ha? The crime is administering injurious substances. Internal yun. Ayan, madalas dito yung word yung mga ganito. Toxic, poison substances. Malawak kasi yung word natin poison, toxic eh. Malaki mystery kasi ito pag-usapan natin ganito. Any chemical that is introduced to the body that will alter your mind and body will be injurious to yourself. Example,
Si Voluntad, ayaw na mag-inom, nilagyan ng mga taga-eska sa bibig ng samputing MP. Pinahigo to. O, sa crime committed. Ito pa rin. Administering injurious substance. Sino rito yung may allergy sa mani? Yung nakakati pagkakain ng mani. Ano, bakit? Parang wala naman. Meron ba rito? Ay, may allergy na sa mga hipon. Ayan, manok. Yung nakakati pag ganyan. Ano tawag sa sakit niyan? Allergy ba yan? The term is idiosyncrasy. Idiosyncrasy. Check na lang ako spelling, ha? Alam ko ganito yan. May mga taong nalalason sa mga pagkain na hindi naman kami nalalason. Yung iba tao or yung iba tao hindi nalalason. Yung mga ganyan mga allergic. Tulad ko, allergic ako sa alak. O nalalason ako pagka. Hindi ako pwede dun. Idiosyncrasy tawag nyo dun. Paano pag pinilit? Cross, ano ba? May sakit ka ba sa ano? May ganito ka ba idiosyncrasy? Sa hipon, no? Paano pag pilit yung pinakain ng hipon to? The crime will be still administering injurious substance. Yun yung ikakaso nyo. Magre-react yung katawan niya eh. Depende nga paan kung ilan eh. Kung ganun lang naman eh, inom ka lang naman ng antihistamine, okay na eh. Parang ano lang yan, the crime will be slight physical injuries. Kakaiba siya, internal ang tanda niya. Internal yung mga injury niya. Clear muna tayo sa klase ng mga injuries. Okay, nagkakaintindihan ba muna? Okay. Lahat po ng klase ng mga physical injuries nyo, everyone, again and again, walang intent to kill. Walang intent to kill yan. Yung attempted tsaka frustrated nyo po, kasi minsan po talaga inherent dito, napapaloob dito sa dalawa, sa attempted nyo tsaka sa frustrated stage nyo, nakapaloob dyan talaga minsan inherent po yung mga physical injuries. Example natin, ano ba reason natin ba't na-frustrate yung crime? Oops, naku, nakalimutan na. Ano reason natin dito? Independent will. Naalala pa? Ni perpetrator. Ibig sabihin may ibang taong naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung krimen. Perpetrator, sorry. Utak ko din na naman sumusunod. Independent will of the perpetrator. Example, may magaling na doktor, right? Example, si Voluntad. Sinaksak ko 100 times sa likuran. O may magaling na doktor, hindi pa rin siya namatay. Independent na yung sa will ko as the perpetrator. The crime will be frustrated now, right? Tignan nyo yung injury na sustain niya. O, tignan nyo, grabe na yun. Puta, incapacitated ka talaga nun. Hindi lang 30 days yun. Puta, ikaw ba masaksakin ng sandaan sa likuran, nabuhay ka pa eh. Kung papansinin nyo, kasama niya talaga yung injury na serious. What will be the difference only? Yung isa ulit, may intent to kill. Eto, may intent to kill. Dito, without intent to kill. Paano ba nangyayari silang gulo, no? Without intent to kill? Later on, ako, delikado rin to pag nag-variance of offenses na kayo. Lalo pag mga nag-plea bargaining. Ito yung magkakapatid na offenses. Example natin. Makinig mo na may frustrated. During the hearing, kinasuhan muna ako. Let us say, I was being charged for frustrated homicide for stabbing Voluntad. Later on, it was not proven that there was hindi napatunayan na may intent to kill or there was no intent to kill. It was not proven that there was intent to kill or there was no intent to kill. Anong gagawin? Saan ako i-convict? Sa physical injuries na lang. Yun. Serious na lang. At isa pang kapatid nito sa frustrated nyo is yung inyong less serious. Tandaan ha, ibig sabihin yung mga injury na na-sustain dito is somehow tinatawag nyo mortal wounds or fatal wound. Kaso nga lang nabuhay yung tao.
Nagigets nyo muna. O, ganito rin po. Paano kung ganito naman, baliktad? Chinarge mo na ako, serious physical injury. Then later on, napatunayan na may intent to kill. Pwede ba tumaas yung kaso sa frustrated homicide? The answer will be no, pro reo kayo. Pwede lang pababa. Ayun yung variance na later tatawagin nyo. Paano pag nag-plea bargaining? Your Honor, pwede bang wag na kung maging guilty sa frustrated homicide? Pwede bang ano na lang? Serious physical injury? O yun, pwede yun. Kasi inherently included yung physical injury sa frustrated killings nyo. Nagigets mo na. The only difference is ito. Yun yung ingatan nyo. May thin hairline talaga sila. Sa attempted nyo naman po, commonly, ang kapatid nito is this one. Yung inyong slight physical injury. Or minsan, wala talagang injury. By reason of what? Cause or accident. Minsan, hindi naman tumatama talaga. Mahina yung ime. Or minsan tumama, pero by reason of some cause, mahina rin yung aim, hindi napuruhan. That could result all dito slight physical injury. Pag without intent to kill. Papasukin natin yung aberratio ictus para makita nyo. Apply ko yung aberratio ictus. Sample, binaril ko si voluntad. Sabihin natin si voluntad, tinamaan lang dito sa tenga. O, mahina yung cause, yung aim ko. Mahina yung aim ko pag pumunta ko ng baril. Ngayon yung bala tumagos kay Alejo. Si Alejo ngayon, sa pool yung leeg. O, nagkaroon ng medical attention na for more than 30 days. O, question, what will be the crime for voluntad? Meron akong intent to kill doon. Kaso hindi tumama, ang ano lang, natamaan lang unti sa tenga, that resulted to slight physical injury. Yung grease of the bullet is only slight yan. How about Alejo? Ano yung kakaso sa akin? Wala naman ako intent to kill doon. Sige nga. More than 30 days yung injury niya. Serious physical injuries na lang. Nakuha niyo? Next one, si voluntad, binaril ko ulit sa ulo, patay. Ngayon si Alejo, tinamaan lang naman sa tenga. Siya lang yung nag-risk. Anong kaso kay voluntad? Consumated na yun. Hindi nyo na kailangan patanungin kung may intent to kill pa yan. It is already presumed. How about kay Alejo? Slight physical injury. Pwede nyo ba i-complex? Ako, kumukumbo na. Hindi nyo pwede i-complex. That is grave and less grave lang ang requirement. Yung kay Alejo is only a slight physical injury. Nakuha nyo? Nagigis mo na. Yan yung importansya niya. Nagtatama-tama yung mga inyo. You check it if there is intent to kill or without intent to kill. Now, let us sum it up. Balik ganito lang yan, everyone. Attempted, tsaka frustrated. Dapat ano lagi? May intent to kill. Pag meron ng intent to kill itong dalawa na to, then the result is serious. Tsaka less serious physical injury. The crime will be, ay, baliktad ako, sorry. Lipat ko na lang, ha? Sorry. The crime will be only frustrated killing. Pag ang resulta is only slight physical injury, the crime is only attempted. Or vice versa po, everyone. Everyone, vice versa. Pag nawala yung intent to kill, tapos attempted po na felony, pero hindi na patunayan yung intent to kill, ida-downgrade nyo na lang pwede rito. Kung may injury sustain na 1 to 9 days, mag-slight physical injury na kayo. Ngayon, kung frustrated naman yan, tapos hindi na patunayan na merong intent to kill, pwede nyo i-downgrade lang into serious or less serious physical injury. Nagets nyo? Ganun lang yung pattern niyan. However, may instances ka na hindi lang tumatama talaga, by reason of cause or accident. Isa attempted nyo. Isa walang physical injury. Pwede maging attempted nyo. Clear mo na. O yun yung kapatid, pag physical injury nyo, ingatan nyo. Ititil hairline nyo kaagad. Clear tayo? Itanong mo na, nalilito ba? Hindi naman, mahirap yan pag nag-creep tayo, lalo pag nag-plea bargaining kayo.
Kasi dapat ayun yung mga teen hairline, yung magkakapatid lang pwedeng i-bargain nyo. Hindi pwedeng i-bargain yung iba. Clear mo na, everyone. Hoy, buhay pa ba ha? Now, okay na yung mga physical injury nyo. Hindi ko muna i-discuss yan yung rape ha. Doon na lang sa kasarap kasi originally naman chastity yan. Ngayon, may mga hindi pa tayo nadaanan. Yung 251 nyo, daanan po natin. Importante rin yung mga yan. Huwag tayo mag-neglect. 252, 253 at 254 nyo. Kakaiba to mga to, everyone. Dala natin, importante ito. Maring Sol, what is 251? Death caused by tumultuous upbringing. Yung sumunod no, 252. Physical injuries inflicted in a tumultuous upbringing. Parehas po sila, daan under this one. Tumultus, afraid. Tumultus. Afraid. Ang tangin ng utak ko ay sumunod. Tumultus, afraid. Okay. Familiar ba rito sa word na tumults nyo muna? That's equivalent with RCDM sa pag-aaral natin. Like riot, mob, rally, picketing, strikes. Meaning there is a group of person na magugulong. Pero sinabi rito afraid po. Dapat hindi sila magkakasama. Ang cute no? Kinontradict yung tumults. Afraid nag-aaway-away. Mga taong marami sila, para silang grupo, mayroon sila kaguruhan. Noong unang panahon to uso, pag meron sa bar nag-away, lahat nagpupukpukan na ng mga bote, lamesa, nagbabarilan na, nagsasaksakan. O Royal Rumble ba? Ayun yung parang term nyo doon. Uso yun nun eh, parang western kasi part to kinopya sa atin. Now, ingat muna tayo with the word tumults. May delikado. I think makikita nyo to sa 153. Pa-check nga ako, or 154. Tumults and other disturbances. 153? Ayan, everyone. Kailangan makita nyo kaagad to. Iba yan tumults nyo and other disturbances. Sa tumults nyo po, everyone, magkakakilala sila. Group sila. Doon sa 153 nyo. Pag dito po yung tumults, afraid kasi, hindi magkakakilala. There are only several person. Unlike in tumults nyo talaga, grupo yan na magugulong. Gusto nilang i-disturb yung mga gang-gang nyo, binabato yung mga lugar, nag-iingay. Ayan, tumults and disturbances yun. May mga chances kasi pwede during the tumults eh. Nagkakaroon ng patayan tsaka physical injury. That could be a result. Nakuha ba muna? Ayan, nag-Royal Rumble. Biglang pagbaba ng usok, yung napapanood sa movie. Pagbaba ng usok, may nakahandusay na patay na. Sino magiging liable doon pag death? The person who inflicted the most serious physical injury. Kung sino yung pinaka nag-inflict. Inflicted the most serious injury. Siya yung magiging liable doon sa death. Kakasuhan pa rin naman yan. The crime will be still homicide. That nga lang, by cause by tumultuous suffering. Baka ba? Mamaring Sol, pakibasa mo yung 251. Death caused in a tumultuous upbringing. When several persons, not composing groups, organized for the common purpose. O, diba? Not organized of groups. Kasi pag naging organized na, doon na kayo sa 153. Sige ba? For the common purpose of assaulting and attacking each other reciprocally. Ayan, Royal Rumble talaga. Sige pa. Quarrel and assault each other in a confused and tumultuous manner. Ayun yung afraid. Hindi sila magkakakilala. Bigla sila nagrambulan lang. Sige pa. And in the course of the affray, someone is killed. And it cannot be ascertained who actually killed
person or persons who inflicted serious physical injuries can be identified. Sila yung malalagot sa death or homicide. Nakuha ba muna? Now, ingatan nyo pa, isa pa magulo rito. Pag nagkaroon po ng conspiracy. That will not be a death caused by tumultuous affray. The crime will be murder. Pinagtulungan nila yung tao eh. Dapat affray in a confusing manner. Hindi sila magkakakilala. Kasi pag meron na conspiracy, the crime will be murder. Aid of armen na yan, tsaka superior strength. Binalugbog yung isang tao. Hindi na yung tumultuous affray. Magets nyo? Ito yung mga thin hairline na ha, ingatan. Nagbabago siya pag meron na conspiracy or the purpose ng tumultos nyo is manggulo, doon na kayo sa 153. Tumults or other disturbances. Kuha ba muna? Ingatan pa, may makikita pa kayong tumults sa Article 139 nyo. Iba naman yung objective dito. Puro hate and revenge. Because the crime there is sedition. Dapat umatake yung mga tao in a tumultuous manner, pero ang gusto nila magalit sa gobyerno or magalit sa social end. Iba naman yun. Sedition naman yun. Nakuha niyo yung mga term? Paano naman pag wala naman namatay, physical injury lang? 125 Maring Sol. Physical injury is inflicted in a tumultuous affray. When in a tumultuous affray, as referred to in the preceding article, only serious physical injuries are inflicted upon the participants thereof, and the person responsible therefore cannot be identified, although who appear to have used violence upon a person of the offended party shall suffer the penalty. Ayan. Lahat naman dito, yung nag-inflict ng mga physical injury, lahat sila mananagot. O kanya-kanya silang physical injuries. Depende ka naman kung ano yung result, serious, less serious, or slight or maltreatment only. Pag namatay lang, yung namatay, syempre malamang, yung pinaka-main cause ng death niyan, pag minedigo-legal nyo, malamang yung pinaka-nag-ipick ng most serious. O may sumuntok, may sumipa, may sumaksak. Doon tayo sa sumaksak. Ay, mananagot sa homicide or death caused by tumultuous affray. Pag physical injury lang, ay kanya-kanya sila. Kung sino yung sumuntok, hindi naman namatay. Sino yung sumaksak, sino yung sumipa. Kanya-kanya ng liability nila na physical injuries. Nagigets nyo yung 2 ba? 251, 252 nyo? Dali lang yan. Let's go with 253. What's 253, Maring Sol? Giving assistance to Naalala pa to? Medyo dinaanan natin to. Suicide is not a crime, but giving assistance to suicide is a crime. Madali lang to. Siyempre, pag tinulungan mong magpakamatay yung tao, the crime will be giving assistance to suicide. Madali lang yun. 125 tayo. Ito yung medyo delikado. Sige. Ayan. O tinatawag na ngayon pong illegal discharge of firearm. Wala bang D? Na-discharge na. Discharge of firearm. Mga everyone, medyo masakit to. Ang daming thin hairline na to. Ang daming thin hairline. Hinga-hinga. Usapan kasing ganito. Ang dami niya pong thin hairline. Everyone, guguhit-guhitan ko ha. Ang unang thin hairline nito is tinatawag nyong alarms and scandals. Dali lang ha. Another one na kamukha nito is inyong physical injuries. Another one kamukha nito, maaari rin to maging attempted or frustrated killing nyo. Another one is pwede rin po itong maging threats o di po kaya coercion. Ang ganda ng senaryong ginawa dito ni Atty. Gabaw. Merong road rage. Merong road rage. Paano yung ginawa daw? Meron din magkalaban si Waldo at si Cardo. Si Cardo yung pulis. Si Waldo yung kaaway. Si Cardo ang daming ginawa. Tinutukan ng baril, pinaputukan ng baril.
Tapos nagpaputok ng baril, walang intent to kill. Tapos tinamaan yung girlfriend ni Waldo. Ang daming thin hairline pag-usapang firearm. Naunahin ko muna to. Ngayon, makikita nyo dyan sa caudal nyo, yung 254 was been amended. Naka-footnote yan dyan, di ba, Maring Sol? As amended by RA number 1192. 1192? 6. Mainit-init lang yan. I think way back 2022 lang yan. Pacheck nga yung date yan. O 2022. Hindi. Yung one nakakalibot. 2022 lang. Bagong-bago. Ito na naman masakit, everyone. Ulit-ulitin ko, ha? Kailan na-appoint si Atty. Gabaw? 2015. Ibig sabihin, gusto board exam nyo, meron pang alarms and scandal. Oo, alam kong wala na po ngayon pag nagpaputok ng baril po ngayon. In fact, lahat na napagpaputok ng baril is illegal discharge of firearm. Tinanggal na po doon sa Article 155 nyo. Silipin nyo ngayon. Makikita nyo naka-footnote din yan dyan. Sa 11926 nyo. Kung yung caudal nyo hindi libro, wala yan dyan. As amended by RA 1099. Ay, di, ano yan eh. Sa fine yan eh. Hindi pala. Hindi ba nilagay dyan? Nakalagay din, di ba? O, tingnan nyo. Everyone, sa totoong buhay, lahat na puputok na ng baril ngayon is illegal discharge of firearm. Nakuha nyo ba muna? Pero for the sake of your board exam, inuulit ko, knowing thy enemy lagi, there is still alarm and scandal. Oo, totoo naman, noong last board exam nga nila noong July, August eh. Alam na namin na amend na yung preliminary investigation. Alam nyo ba yung PI ngayon? Hindi na po yung 4 years, 2 months, and 1 day. The preliminary investigation now for crimes are allowed only for offenses for 6 years and 1 day above na. Noong last board exam, 4-2-1 pa rin lumabas naman eh. Nakukuha nyo. O yun yung delikado eh. Kaya nga dapat, pag nile-lecture talaga, dapat inaaral yung luma tsaka yung bago pa rin. Kasi ang hirap naman. Kunwari naman, review nyo, alarm and scandal lang. Nag-file kayo ngayon sa prosecutor, tapos sasampalin na naman tayo ni fiscal niyan. Kaya tayo, kinaso mo pa yung alarm and scandal, lahat na nagpapatok ng baril ngayon, illegal discharge of firearm na dapat, 254 na dapat kaso nyo lahat. Nakuha ba mo na yung idea? Ayusin natin yung mindset nyo. Ay, pinag-uusapan nyo dyan, Rabena. Ha? Rabena, ano yung sinabi ko ulit? May illegal, ano pa ba? May alarm and scandal pa ba, Rabena? Wala na? Are you sure? Ay, pag board exam, pwede yung pa isagot. Ha? O huwag kayo makipagtalo, putangin na, baka neurotic kayo. Nabasa ko, may hindi na ng R11926 eh. Dapat wala nang alarm and scandal, puta nakipag-away ka pang inayupa ka, yan ka na naman. Nakuha niyo yung diskarte. O katulad ng pag inaway may preliminary investigation eh, nakalagay nga sa data bank 421 pa eh. Anong gagawin mo? Makipag-away ka pa rin. Nakuha niyo yung diskarte. Lagi ko sinasabi yan, the way to beat the board exam is to think like the examiners. Ito, hindi ba si Atty. Gabaw eh, maluma na. Kung katulad yung sinasabi ko nga sa inyo, kadina nung frontal tooth pag nawala. Eh ngayon, less serious naman talaga dapat eh. Nakuha yung diskarte. Andali lang, pag-usapan muna natin itong kamukha. Kamukha lang naman dyan sa alarms and scandal nyo po. Ang kamukha dyan is yung pagpapaputok ng baril. Nandun sa luma, wala na dyan eh. Ito, Cruz, ikaw luma yung caudal mo, 155. Makikita nyo pa rito kay, kay Cruz. Diyan sa mga gumagamit ng bagong libro, hindi nyo po mababasa na yan dyan. Kasi mga babasa nyo na lang dyan, firecrackers na lang. Wala na yung firearm. Sige, Cruz, pakibasa yung paragraph 1 lang muna. Diba? Or firearm, shall discharge a firearm, nakalagay pa rito. Sa inyo, Sol, meron pa ba dyan? Sa 155 nyo? O wala na, yun yung delikado. Minsan, mas maganda, may bago kang libro. Tapos ang problema naman ngayon, luma, yung minsan yung tanungan sa board exam. O nakuha niyo yung diskarte, ha? Huwag kayong magagalit, normal. Di, alamin na lang natin yung bago tsaka yung luma. Lalo nung panahon namin, nung luma lahat ng mga examiner, puta, amoy baul yung mga tanong. Kahit anong update mo, putang ina, yun, di wala rin bearing. Kawawa rin kami noon eh. Alam nila yung paraffin test, ginagamit pa eh. Noong 2013, inadmissible na yung paraffin test nyo.
Dapat yun, hindi na ginagawa sa school niya. Putang ina, tinotorture lang kayo dun eh. Wala namang bearing yun eh. Inadmissible as evidence yan. O ano pa, polygraph machine nyo, inadmissible. Eh alam ng mga lumang tao, admissible, patay tayo dyan. Ano ba na-appoint ng mga examiner nyo? Minsan mga amoy baul naman eh. Matatanda na yung mga yun eh. O sino lang yung bago nyo, mainit-init. Yan si Ma'am Palmones tsaka si Sir Corpus nyo. Kayo mga tanong puro internet, yan yung sinasabi sa inyo. Hindi naman kayo pwede mag-rely sa mga libro nyo pag sila dalawang examiner. Nakuha nyo yung disyarte. Okay, wala tayong magagawa. Dalang aralin natin. Ngayon, nung last board exam, may ganitong ginawa. Si Waldo, makinig kay Maike, tumakbo. May road rage siya. Ito na. Ilagay natin yung predicate. Waldo and Cardo. Ito si Cardo, police officer. Nagkaroon sila ng road incident. Nag-away. Ngayon, ang ginawa nito ni Cardonio, nakita niya tumatakbo si Waldo. Nagpaputok siya sa ere. Parang warning shot nyo ba? O anong purpose or intention ni Cardo doon? The purpose is to disturb the tranquility ng community. Disturbance talaga. Therefore, the answer should be alarm and scandal. Nakuha nyo? Yun yung sinasabi dyan. To disturb is alarm and scandal pag nagpaputok ka ng baril. However, ngayon, another thin hairline is this one. Yung mismong illegal discharge of firearm nyo. Ito, iba po ang purpose. Nagpaputok to ng baril sa tao, talaga nakatutok, pero hindi niya papatamaan. Walang intent to kill to. You just discharge your firearm without intent to kill. Madalas ginagawa rin yan. Pinaputok yung baril, sa paanan lang. Hindi kayong iba, dinidikit yung baril dito sa tenga, oh. Tapos papaputokin, para mabingi lang yung tao. Eh, nananakot ba? Tingnan nyo, ayun na naman yung kamukha. Parang may threats naman, sir. Parang may coercion din. Tingnan nyo yung purpose, ha? Without intent to kill. Nakasenaryo rin din niya doon. Ito si Cardo naman, pinaputokan niya ng baril si Waldo. Wala daw siyang intent to kill. The crime is only illegal discharge of firearm. Ngayon, pwede may mga maging resulta pa. Ang dami pwede maging result. Neto, nung pinaputok niya yung baril, wala siyang intent to kill doon kay Waldo. Kaso tinamaan yung girlfriend niya si Arian. Without intent to kill pa rin. What will be the crime now? Oh, may nag-result na sa physical injury. Ang binanggit lang doon ni Atty. Cabao-nyo, yung injury cause is fatal. Swerte nyo, hindi nilagay lahat ng physical injury. Nandun sa choices, pag fatal na is... O, tingnan nyo. Parehas nito. Anong parehas nito? Without intent to kill also. Pero, nagkaroon ng injury. Nakuha niya yung diskarte. Ngayon, another one. Yung baril niya. Hindi niya naman pinaputok, pero tinutok niya. Ang dami pwede maging resulta. Lalabas naman itong mga to. Yung mga threats or coercion nyo. Everyone, tingin mo na rito ulit. Number 3 na thin hairline. Paano pag tinutok mo yung baril mo without discharging it? Hindi na pwede maging illegal discharge. Hindi na rin pwede maging alarm and scandal. Kasi both of them, discharging a firearm talaga yon. Kaya kung discharge mo, may tinamaan tao, eh pares na mga walang intent to kill tayo ngayon, magiging physically injuries lang. Nagigets nyo? Okay, nagkakaintindihan. Ngayon, may iba naman, hindi dini-discharge. Pero nandiyan pa rin yung baril. Unahin ko muna itong threats. May mga klase po tayo ng threats, everyone. Lundag muna tayo ng 284. Article 284, pa-check out. Ban to keep the base. Angat kay 283. 283, what's 283? Grave. 282, grave. 283, less grave. Less grave ba? May ganun ba? Walang less grave ba? Para makita nyo, baka, ayan, natutulog kayo, puro kay grave, less grave, light, automatic. Pag threats po, 3 lang klase niyan, everyone. Tingin kayo sa 282 nyo. First is grave threats.
We have another one, light threats po. Then the other one is other light threats. Nakita nyo? Pakiusap ha, walang less grave. Nag-agree ka agad mo. Yes sir ha. Light lang ha, tsaka other light. Oy, ano tayo? Other light threats. Grave, light, tsaka other light threats. Kasi simple ako muna to, dadaanan nyo rin naman yan eh. Pag grave threats po, dito directed yung force. Pag sa light threats nyo, not directed. But both of them is amounting to a crime. Amounting to a crime. Kunwari, tinutok ko yung baril kay Patawig. Utang ina mo, puputokan kita eh. Naka-direct, that is amounting to a crime ng pagpatay. That will be grave threats. Eh, paano kung hawak ko na yung baril ko, nandito na sa holster ko, utang ina mo, gusto mong putokan kita? O, hindi na directed, pero amounting to a crime, that will be light threats. Yung other light threats nyo naman po, not directed. Then also not amounting to a crime. O, paano yan? Katulad nung sa Facebook na napanood nyo, yung polis na tinutok-tok yung dyan sa may iba. Tinukok po yan ang baril. Nakita nyo yun, yung taga-baras yun, di ba? Polis baras ba yun? Amorong ba? Nakakilala nyo yun ah. No? Iyakin eh. Yung ginawa niya, ginunod-gulon niya yung truck oh. Bas ba yung truck? Bas oh. Pero hindi niya naman tinututok kung titignan niyo. Wala rin naman siya sinabing puputokan niya. The crime there is other light threats. Not directed, wala pang amounting to a crime. Kunwari, tinignan ko lang naman sa masipatag. Ayan, other light threats. Nakuha niyo? O sa kutsilyo naman, ganun din yan eh. Tinutok siya yung kutsilyo. Tama ko siya ito eh. Grade na, nakatutok na eh. Gusto mo tapos sa isa, nagbabrandishing lang. Tama ko siya ito. Ayan, light threats. Paano kung tinitigan ko na sa mata mo? Sa istasyon na yun ang unang itatanong nyo para matulungan nyo yung biktima, sabihin nyo, tinutok lagi. Para mas mataas yung penalty. Para palo ka agad ng grip. Dali lang yan. Yung coercion nyo naman po, katabi na rin po yan dyan. Nakita nyo na po sa 286. Huwag nyo isama yung 287. Malayong malayo yan. Sa mga utang yan, huwag nyo isama yan. Yung coercion nila na grave, ang kapatid nito. Kasi inherent na po yung threats sa coercion. Ano lang yung difference nito sa threats? Dapat po may pinapagawa, tsaka may hindi pinapagawa. Inherent po yung threats yan. Ganito naman ginawa din ni Cardonio doon. Oh, tinutukan niya ng baril si Waldo. May putang ina mo ha, huwag kang aalis dyan, puputokan kita. Parang threats, right? Grave threats supposedly. However, may pinapagawa. The crime will be now coercion. O tandaan nyo na to do or not to do. O sinabihan, huwag kang aalis dyan, not to do rin yun eh. Umalis ka na rito, putangin na mo, sasamahin ka na sa akin, baka putokan pa kita, yan. O to do rin yun, grave coercion na yun. Inherent yung threats sa coercion. Nakuha nyo? Dali lang yan, kalma lang. So kung titignan natin, putang inang yan, ito nakakabuisit itong 254 nyo. Oh. Anong pattern lang natin? Tingnan nyo lang yung purpose. Kung nag-discharge ng firearm, wala namang intent to kill. Ayan, dito na tayo sa illegal discharge of firearm. However, pag without intent to kill, kunwari si voluntad, pinaril ko without intent to kill, the-crime is only illegal discharge of firearm. Yung firearm ko tumama naman kay Alejo, without intent to kill din yun. Si Alejo na nag-suffer ng injury, syempre kakasuhan na ako doon ng physical injuries. Kaya tinhair lang niya talaga tong physical injury. Parehas sa parehas sila. Wala silang intent to kill. Ito ring alarming scandal nyo, walang intent to kill, pero the purpose is disturbance. Nagigets nyo yung tinhair line niya?
Ganon din, katulad din ng threats nyo at coercion. Wala ring intent to kill yun, but amounting to a crime only. No, kaya nagtitin hairline, ano check nyo lagi? Yung purpose. Pag mayroong firearm. If the purpose is to, ayan, amounting to a crime, directed yung force, grave threats na yun. If the purpose is only to disturb the community, alarms and scandal. If the purpose is only without intent to kill, wala man sinabi disturbance, pananakot, yun, nagpaputok ng baril, hindi illegal discharge of firearm lang. Nakuha niya. Alam ko magulo, kailangan nyo gawin to. Ganyan ang bukto nyo. You need to take a look ano yung kamukha niyang mga krimen. Kasi naman yun sa choices makikita nyo eh. Mas dapat ma-distinguish nyo. Okay na? Saan na tayo? Saan na ba ako? 254. Okay, clear na yung 254 ha? Now, tingnan nyo muna. May babanggitin dyan sa 254 nyo. Very clear talaga na kailangan mag-discharge ka to another person. O, kaso babanggitin dyan, tingnan nyo. Hindi sinama yung mga physical injury at mga attempted at frustrated killing nyo. Maring Sol, pakibasa nga. 254. Shall discharge to another. 254. Any person who shall shoot at another, Hmm. then if there are, unless the facts of the case are such that the act can be held to constitute frustrated O, diba dapat hindi daw frustrated? What or else? attempted O, parricide, hindi rin dapat attempted. What's the reason? Yung mga yung may intent to kill eh. Ay siya, wala siyang intent to kill. Sige pa, diretso mo ba? parricide, murder, homicide, or any other crime for which a higher penalty is prescribed by any article. O, dapat hindi magre-resort. Pag nagkaroon kasi ng intent to kill, ay, yung illegal discharge of firearm mo, pag hindi tumama yon, by reason of cause, that will be attempted killing. Nagigits niyo ako? Eh, hindi tumama eh. Eh, paano pag with intent to kill, hindi tumama? Attempted killing. Nagigits niyo? Pag without intent to kill, hindi rin naman pinatama talaga, shall shoot another only, illegal discharge of firearm. However, pag tumama yung baril, kahit without intent to kill, may tinamaan tao, doon na magkakaroon ng physical injuries. Nagigits niyo ba? Now, ito yung delikado. Sum up ko muna po tayo nakakalito eh. Sama na natin si illegal discharge of firearm. Sino pang kamukha niya? Si physical injury talaga. Sino pang kamukha niya? Siyempre yung mga attempted or frustrated type ng killing natin. Spot the difference muna para di kayo malito. Sa illegal discharge of firearm again, walang intent to kill. Usapan ni intent to kill, wala to. Without. Ito rin po, without. Ito, with intent to kill. Kuha ba muna? O, delikado po. Pag nagpaputok ka ng baril, o illegal discharge of firearm, may tinamaan na tao, wala ka namang intent to kill, hindi na pwede maging illegal discharge. Kasi another element nito, magkakaroon dapat ng mga injury masustain. Pag nagkaroon ng injuries, hindi ka na pwede mag-illegal discharge of firearm. Sinabi dyan, shall shoot another, dapat hindi tumama. Kuha nyo? Paano naman, kung merong intent to kill, tapos nagkaroon ng physical injury, o depending upon, pwede maging attempted, pwede maging frustrated. O kung less serious at serious physical injury yan, pwede na maging frustrated felony. Ako nyo? Kung slight physical injury lang yan, pwede naman maging attempted felony. Or di kaya, pinaputok din yung baril. With intent to kill pa rin. Wala namang physical injury, pero merong intent to kill. The crime will be only attempted. Nagigets nyo? Everyone, nagigets ba? Nalagay ko rito ha, pag attempted, ano lang na injury? Slight. Pagka frustrated, pwede pong serious tsaka less serious. Nagigets ba? Minsan din, pag di naman tumama, pero may intent to kill, pinaputokan mo ng baril, may intent to kill na, hindi na kayo pwede mag-illegal discharge.
pwede na po attempted. Nagigets nyo na? O, kung pinaputok mo yung baril, wala naman tinamaan at wala ka rin intent to kill, vice versa rin, akit na kayo ng illegal discharge of firearm. Madali lang naman eh. Okay na. Okay, clear na ba? Okay na ha? Daanan pa natin yung iba na hindi natin dinaanan. Dinaanan lang natin kanina 256, ay 255, 256, 257, 258, at 259. Alam natin puro abortion yan, right? At alam nyo na rin na may dalawang klaseng abortion, intentional and unintentional. Separate nyo lang ang intentional. Kasi ano lang naman yan eh, walang knowledge sa pregnancy. Nag-employ siya ng violence, force, or intimidation niya. Kaya nalaglag yung bata. Doon sa intentional nyo talaga, maraming pwedeng maging liable. Yung babae mismo, yung other person na pumipilit sa babae, mga medical practitioner, at yung mga nagbebenta ng mga substances. Mga abortive substances nyo. O, ingatan, doon sa 258 nyo, lumabas na sa board exam yan, ha? Inaral natin sa mitigating yan. Yung paragraph 2, if the woman wanted to conceal her dishonor, that is a special mitigating circumstance for abortion practiced by woman herself. Clear tayo? Padaanan natin 260 nyo. Everyone, tingin sa 260. Responsibility of participants in duel. Muna yan, duelo. Anyway, let's talk about duel. Ito 260 nyo, kapatid, sige pa 261. Challenging to a duel. 262. Okay na, wala. Ito mga to are talking to this one. Duelo. Ayan, liability ng mga participants at liability rin nung nag-challenge sa duel. Hindi nyo na makikita to ngayon eh. But if you go there in BGC sa Taguig, meron pa yan underground fighting. Yung mga walang lisensya, nagpapa-MMA. Doon, makita nyo doon. May nagsusuntukan. Pinagsasabong ba yung mga tao? Kung nanood kayo nung Asyong Salonga, mas ma-appreciate nyo. Tinali yung mga kamay nila. Tapos meron silang mga kutsilyo. Sasaksakan sila. Alam mo yung gano'n? Sinasabong nga yung mga tao. Underground fight ba yung makikita nyo nito? Hindi to boxing kasi mga boxing yung iba. Legal yung mga yun, MMA. O, mga underground fights ba? Noong unang panahon, nauso rin itong duelo. Alam niyo yung may mga cowboy, tapos meron silang mga kadagang 38. Maglalakad sila, talikuran muna, tapos maglalakad ng 10 step. Bibilang pagharap. Yun yung duel nyo. Kung babasahin natin, tingnan nyo muna yung 260 para maintindihan nyo. Sige, Maring Sol. If he shall in... Ay, di pala. Any person who shall kill his adversary in a duel. Ano ba yun? 260 binabasa mo? Oh, sige. If he shall inflict upon the latter physical injuries only, he shall suffer the penalty provided therefore. Ganito rin yan eh. Kakasuhan din naman kung napatay mo sa duel. O, homicide pa rin naman yan. O, anyway, sa inyo duelo nyo. Naglaban eh. Hindi pwede yun. Bawal yan. O, tingnan nyo pa yung participants naman. Sino yung mga participants natin sa 261? O, paano pag nanonood ka sa mga ganong fight? Pwede ka ba maging liable?